Anak ng bilyonaryo nagpanggap bilang labandera para masubok ang totoong ugali ng future stepmom nito. Nakikilabot ang kanyang nalaman. Hindi mo ba alam na expensive ang gown na to? Gigil na hiyaw ni Aleli habang halos ihampas na sa mukha ni Kalantha ang hawak niyang gown. Madam, pasensya na ho. Nakaligtaan ko lang ho, pasensya na ho talaga. Nagmamakaawang tugon naman ni Kalantha. No! Sigaw pa ni Aleli at paulit-ulit pang hinampas ang kanyang hawak na dress kay Kalantha. Anong nakaligtaan? Napakamahal ng gown na to. Tapos sisirain mo lang? Lumapit pa si Aleli kay Kalantha at hinila-hila pa ang buhok na to. Wala ka talagang kwenta! Iritableng dugtong pa ni Aleli at sasampalin na sana si Kalantha nang biglang may mariing humawak sa kanyang kamay upang pigilan ang pagdaplis nito sa pisngi ng kawawang dalaga. Don't you dare lay your hands on my daughter! Hiyaw ng lalaki. At nang mapalingon si Aleli, halos matuod siya at hindi siya makapaniwala. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Matapos ang buong araw ng shooting, pagod ngunit nakangiti si Aleli habang nakaupo sa harap ng malaking salamin. Hindi niya maikakaila na ramdam niya ang atensyon ng lahat. Lalo na at kilalang kilala siya bilang isa sa mga pinakasikat na modelo at celebrity sa bansa. Sa edad niyang 25, walang duda na napakalayo at napakatayog na ng narating ni Aleli. Bukod pa rito, talaga namang napakaganda at napakabibighani niya. Ang bawat kilos niya, ang bawat galaw ng mga mata ay tila ba may kakaibang alindog na hindi maikakaila ng sino mang nakakakita sa kanya. Kaya nga itinuring din si Aleli na isa sa mga top stars sa bansa. Grabe, ang ganda mo talaga, Aleli, sabi ng isang makeup artist habang hawak ang makeup brush at nagpapahid ng huling touch sa kanyang makeup. Kahit napagod ka na, hindi halatang napagod ka sa shoot. Ibang-iba talaga ang karisma at atake mo, my dear. Ngumiti naman si Aleli tumingin sa makeup artist. Salamat, ikaw talaga. Magaling lang kayong lahat. You know very well kung saan ako gaganda. Nagtawanan ng mga nasa set. Iba ang aura ni Aleli. Sikat siya, hindi lamang dahil sa kanyang itsura, kundi pati na rin sa kanyang mabait at mapagkumbabang ugali. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi niya nakalimutan kung paanong tratuhin ng maayos ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng huling take, huminga ng malalim si Aleli at tumayo. Tapos na ba tayo, Direk? Tanong niya kay Direk Nico habang niluluwagan ng sinturon ng kanyang suot na pantalon. Tapos na, Aleli. As usual, flawless ang performance mo. Sagot naman ng direktor habang nakangiti. Pahinga ka na. Alam kong pagod ka na. You should take some rest dahil marami pang shoots ang nakaabang sa'yo. Ngumiti siya at nagpaalam sa mga tao sa set. Good job everyone! See you tomorrow! Masaya niyang sigaw. At naglakad na siya papunta sa kanyang dressing room. Pagkapasok niya sa loob ng dressing room ay nagsimula na siyang magpalit ng damit. Ngunit bago niya pa maalis ang huling bahagi ng kanyang suot na damit, ay bumukas ang pinto nito at bumungad si Homer, ang kanyang fiancé. Si Homer ay isang kilalang bilyonaryong CEO. Mas matanda ng halos 25 taon kay Aleli. Ngunit sa kanilang relasyon, tila hindi naging hadlang ang kanilang edad. Palaging handa si Homer na suportahan si Aleli. At sa bawat oras ipinapakita niya ang kanyang wagas na pagmamahal para dito. Kahit pa may kalakihan ng kanilang age gap. Kape para sa prinsesa ko? Bati ni Homer, sabay abot ng isang cup ng mainit na kape na siyang paborito naman ni Aleli. Napatitig si Aleli at ngumiti. Oh, thank you, love. Alam mo talagang kailangan ko. Sabi niya habang kinukuha ang kape at humigop ng kaunti. Perfect timing ka talaga, my love. Pika pa ni Aleli habang nagniningning ang mga mata.
Lumapit si Homer at hinalikan si Aleli sa noo at saka tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaan na magtrabaho ka ng ganitong kahirap ng walang reward. Kahit kape man lang. You deserve it. Nagbiro naman si Aleli. Di ko alam kung kape lang ba to, may bonus na kiss pa. Or bonus na? Wika ni Aleli sabay bulong sa tenga ni Homer dahilan upang mapangiti ito. Maybe later? Ngumiti naman si Homer at muling hinalikan si Aleli. Sa pagkakataong ito sa mga labi, hindi nila napansin ang mga tao sa labas ng dressing room na nakakakita sa kanila. Mabilis na kumalat ang kilig sa buong set. Ang sweet talaga nila. Bulong ng isang production assistant habang sinusubukang magpigil ng ngiti. Sana all, swerte rin talaga si Miss Aleli, ano? Billionaire pang fiancé. Grabe, kahit nga ang layo ng agwat nila bagay pa rin. Dagdag pa ng isa sa mga cameraman. Swerteng babae talaga si Aleli. Aba, swerte rin naman yung Homer. Akalain mo ang daming nagkakagusto dyan kay Aleli sa showbiz ha, pero siya pa ang pinatulan. Dagdag pa ng isa sa mga staff. Kaka-anunsyo pa lamang ng kanilang engagement sa publiko at ang relasyon nila ay inaabangan na talaga ng marami. Controversial man dahil sa kanilang age gap, mas maraming natutuwa kaysa nagtataka at nagdududa. Tara na, uwi na tayo. Alok ni Homer na makita niyang napagod na si Aleli sa kanilang mahabang araw. Habang lumalabas ang set, naririnig pa nilang mga bulong-bulungan ng mga tao na tuwang-tuwa sa kanilang sweetness. Ang mga fans ni Aleli ay hindi lamang humahanga dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mga charitable works. Nakilala nga siya ni Homer sa isang charity event kung saan ay naging ambassador si Aleli para sa mga kabataang nangangailangan. Ito ay ang isang event na si Homer mismo ang nag-sponsor. Doon nagsimula ang kanilang kwento ng pag-iibigan. Sa daan papunta sa kondo ni Aleli, tahimik silang magkahawak kamay sa loob ng sasakyan. Tahimik na pinagmasdan ni Homer si Aleli at hindi naman napigilan ang sarili. Alam mo bang proud na proud ako sa iyo, my love? Homer, masyado ka mabait. Masyado mong pinapabango ang tingin ko sa sarili ko. Biro pa ni Aleli habang nakatitig naman sa labas ang bintana. Pinagmamasdan ang ilaw ng lungsod. Pero salamat, ikaw rin, isa ka sa mga inspirasyon ko. I am so glad that I will be your wife. Pagdating sa kondo ni Aleli, pumasok sila at naupo sa sofa. Matagal silang walang inikan. Ilaramdam ang kapayapaan nung gabing yon. Homer? Biglang sambit ni Aleli habang nakahiga sa balikat ng kanyang fiancé. Bakit hindi na lang tayo magsama sa iisang bahay? Total, ikakasal na rin naman tayo. Wala naman ng dahilan para maghiwalay pa tayo ng tirahan, di ba? Natigilan pa si Homer at tumingin kay Aleli, nagtataka. Anong ibig mo sabihin? Ayaw mo na ba rito sa kondo mo? Malapit ka sa studio. If we live together, mapapalayo ka pa. Ngumiti naman si Aleli at umupo ng maayos. Hinawakan ang mga kamay ni Homer. I don't care about the distance, Homer. Gusto ko na sa mansyon man na tumira. I mean, para makapractice ko na rin ng pagiging asawa mo. Mas mabuti na yung magkasama na tayo. Mas magkakakilala tayo ng bubuti. At ayaw mo ba na gabi-gabi na tayo magkakatabi sa isang kama? Malambing na wika naman ni Aleli. Pinag-isipan pa ni Homer ang sinabi ni Aleli. Alam niya namang mahal na mahal niya ito, pero may isang bagay na kailangan muna nilang harapin. Sigurado ka ba? Kung tutuusin, maayos naman tayo sa ganito hindi ka ba masyadong nagmamadali? Aren't we rushing into things? Are you sure that this is what you want? Oo naman. Gusto ko lang talagang makasama ka lagi. Lambing pa ni Aleli. At besides, hindi ba dapat nagpa-practice na ako maging asawa mo? Napangiti naman si Homer dahil sa sinabi ni Aleli. Halatang determined ang dalaga. Ngunit may isa pang bagay na naisip si Homer. Okay, Aleli, kung gusto mo, pwede. Pero may isang kondisyon ako. Sure, my love. Ano ba yun? Tanong ni Aleli habang umiti ng malandi at hinaplos ang braso ni Homer.
Gusto ko munang makilala mo ang anak ko bago ka tumira sa mansyon ko. Dapat magkakilala kayo ng mabuti. Napatigil si Aleli. Nawala ang kanyang ngiti nang marinig ang tungkol sa anak ni Homer. Your daughter? Tanong niya. Sinubukan niyang itago ang pag-aalala sa kanyang boses. Yes, my daughter. Alam ko na matagal na tayo nag-uusap tungkol dito. At alam ko hindi pa kayo nagkikita ng personal. Pero mahalaga sa akin na magkakilala kayo. Ngumiti naman si Aleli at pilit na sumang-ayon. Oh, of course, gusto ko rin siyang makilala. I cannot wait to meet her. Ngunit sa loob-loob ni Aleli, nagdadalawang isip siya. Hindi niya nais makilala ang anak ni Homer mula sa unang asawa. Alam niyang malaking hadlang ito sa kanilang relasyon. Hindi siya handang harapin ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon dahil sa anak ni Homer. Ano nga ba magiging papel niya sa buhay ng isang pamilya na nabuo na bago pa man siya dumating? Excited ka na ba? Tanong ni Homer habang hinahaplos ang buhok ni Aleli. Oo, syempre. Sabay ngiti ni Aleli. Pero sa loob-loob niya, ibang-iba ang iniisip niya. Hindi ko siya kailangang makilala. Ito ang tumatakbo sa isip niya. Hindi siya papayag na may humadlang sa relasyon nilang dalawa ni Homer. Habang lumalalim ang gabi, magkayakap sila sa sofa. Magkahawak ang mga kamay. Si Homer ay masaya at panatag. Pero si Aleli, sa kabila ng kanyang lambing at matamis sa salita, ay para bang mayroong lihim na itinatago. Kailangan niyang manatiling bida sa puso ni Homer. Kahit sino pa ang kailangang iwasan o harapin. Sa isang tahimik na gabi sa loob ng kanyang apartment sa New York, si Calantha ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Abala sa pagsusulat ng mga report para sa kanyang master's degree. Ilang taon na rin siyang namamalagi sa Amerika, malayo sa kanyang ama at sa Pilipinas. Makalipas ang ilang oras ang paggawa ng trabaho ay nahiga siya sa kanyang kama at tumitig sa kisame. Isang araw na naman ang natapos sa kanyang abalang schedule sa paaralan. Ngunit hindi pa rin siya makatulog. Parang may bumabagabag sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Bigla namang tumunog ang kanyang telepono. At nang tingnan niya ang screen, nakita niyang si Homer, ang kanyang ama, ang tumatawag. Napabuntong hininga siya bago sinagot ang tawag. Hello, Dad? Bati pa ni Calantha. Pilit na itinatago ang pagod sa kanyang boses. What's up? Tanong pa nito. Anak, kamusta ka na? Matagal na kitang hindi naririnig. Malambing na bati ni Homer sa kabilang linya. Is everything okay there in New York? Okay naman, Dad. Busy sa school at trabaho. Sagot naman ni Calantha. Habang itinatabi ang mga libro at papeles na nakakalat sa kanyang kama, alam niyang hindi naman madalas tumawag si Homer. Kaya alam niyang may mahalaga itong sasabihin. Alam kong busy ka, anak, pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Patuloy pa ni Homer. May halong ka ba sa kanyang boses? Gusto ko sanang malaman mo ito mula sa akin bago mo marinig sa iba. Natigilan naman si Calantha. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin ng kanyang ama pero ramdam niya ang bigat ng sasabihin nito. Ano yon, Dad? Tanong niya. Iniisip kung ano bang pwedeng mahalagang balita. What's the news? Magpapakasal na ako. Biglang sabi ni Homer. Napahinga naman ang malalim si Calantha at tila hindi agad makapaniwala. Hindi pa siya handa para sa ganitong balita. Alam niyang may mga bagay na nagbabago sa buhay ng kanyang ama. Pero hindi niya inakala na magiging ganito kalaki. Talaga, Dad? Sino siya? Tanong ni Calantha. Pilit itinatago ang kanyang kaba. Naramdaman niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Si Aleli, sagot ni Homer, na may halang saya sa kanyang boses. Siguro kilala mo siya. Sikat siya na model at ambassadors ng ilang charities. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa mga proyekto namin para sa mga nangangailangan. She's a good woman, anak. Oh, kilalang kilala ni Calantha ang pangalan ni Aleli. Sino ba naman ang hindi? Sa tuwing bubuksan niya ang social media o magbabasa ng balita, nandoon ang mukha ni Aleli na maganda, sikat at halos kaedad niya.
Bagaman alam niyang kilala si Aleli bilang isang mabuting tao sa mata ng publiko, hindi niya naman maiwasang makaramdam ng kaba. Oh, si Aleli. Mahinang tugon ni Calantha. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Yeah, I've seen her on social media, I think. Oh well, congrats, Dad. If she makes you happy, then magiging masaya na lang din ako para sa'yo. Salamat, anak. Sagot din ni Homer at halatang masaya na at na-appreciate ang suporta ng kanyang anak. Alam kong hindi ito madali, lalo na't malayo ka. Pero gusto ko sana magkita kayo ni Aleli bago kami magpakasal. Gusto ko magkasundo kayong dalawa. Napatitig si Calantha sa kisame. Iniisip kong paano ito sasabihin. Oh sure, Dad. I'll see kung makakauwi ako just in time for your wedding. Hindi pa ako sigurado sa schedule ko pero I'll try my best, I promise. Salamat, anak. Sana talaga makauwi ka kasi miss na rin kita. Seryosong sabi naman ni Homer. Ramdam naman ni Calantha ang pangungulila ng kanyang ama. Ngunit alam niyang may malalim na puwang sa pagitan nila na hindi basta-basta mapupunan ng simpleng pagbabalik. Miss you too, Dad. Sagot naman ni Calantha. Pilit pang tinatago ang lungkot na nararamdaman. Matapos magpalitan ng kanilang mga kamustahan tungkol sa kanyang pag-aaral, tinapos na nila ang tawag. Nang mababa na ni Calantha ang telepono, nananatili siyang nakahiga. Nakatitig pa rin sa kisame. Pagkatapos ng tawag ni Homer, parang biglang bumigat ang pakiramdam ni Calantha. Hindi niya sukat maipaliwanag pero parang may kakaibang lungkot at inis na lumuo sa loob niya. Magpapakasal si Homer. Magiging asawa niya ang isang babaeng halos kaedad niya. Hindi siya sigurado kung paano ito dapat tanggapin. Matagal nang mayroong distansya sa pagitan ng mag-ama. Namatay ang ina ni Calantha noong siya'y bata pa at simula noon ay naging magulo na ang lahat. Si Homer abala palagi sa trabaho bilang CEO kaya naman iniwan at inihabilin siya sa lolo't lola na nasa Amerika. Nang mamatay sila, gusto na sanang sunduin ni Homer si Calantha pabalik sa Pilipinas pero tumanggi ang dalaga. Hindi niya alam pero mas pinili niyang manatili sa Amerika. Sa kabila ng lungkot ng pagkawala ng kanyang lolo't lola, siguro ay nasanay na rin siya sa pagiging mag-isa at nagustuhan na nga ang buhay sa New York. Ngayon, bigla na lang magpapakasal si Homer. Halos hindi pa niya nakikita o nakakausap ng maayos sa mga nakaraang taon ng ama. Tapos bigla na lang yung ganitong balita. Ano kayang intensyon ni Aleli? Mukhang matalino naman siyang babae, maganda at maraming nag-a-admire sa kanya. Pero paano nga ba niya malalaman kung totoo ang intensyon niya sa kanyang ama? Napabuntong hininga si Calantha at kinuha ang laptop niya. Sinubukan niya mag-search tungkol kay Aleli. Sa unang pag-click niya pa lang, agad na lumabas ang maraming artikulo at letrato niya. Maganda nga siya. Talagang head-turner. Kilalang kilala rin siya sa mga charity works niya. Maraming nagsasabi na mabuti siyang tao at talagang may malasakit sa mga nangangailangan. Pero sa kabila ng mga positibong balita, may ilang artikulo ring hindi maganda ang sinasabi tungkol kay Aleli. At isa sa mga artikulong nakita ni Calantha ay may titulong, Is Aleli really in love with a billionaire Homer? Or is she just another gold digger? Wow! Bulong ni Calantha sa sarili. Hindi lubusang makapaniwala sa nakita niya. Napaisip siya kung totoo nga kaya ito. Bakit may mga tao pa rin nagdududa sa relasyon nila ng kanyang dad? Nagsimula siyang magbasa ng iba't ibang mga opinyon mula sa mga tao sa social media. Marami naman nagtatanggol kay Aleli. Sinasabi nilang malinis ang kanyang intensyon at wala siyang pakialam sa pera ng bilyonaryong CEO. Pero hindi pa rin mapigilan ng iba na magduda, lalo na at malaki ang agwat ng edad nila. Napalunok si Calantha. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang maramdaman. Kailangan niya bang magtiwala kay Aleli dahil mahal siya ni Homer? O tama bang makaramdam siya ng kaba at pag-aalinlangan? Matagal siya nakatitig sa screen ng laptop niya. Tila walang naririnig sa paligid. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa mga ginagawa niya sa eskwela, kundi dahil na rin sa bigat ng sitwasyon na ito. Mahal niya ang ama. Kahit pa hindi sila ganoong kalapit sa isa't isa, gusto niyang makita itong masaya.
Pero, paano kung mali si Homer sa pagpili kay Aleli? Paano kung magkamali siya at masaktan lang sa huli? Nagulat naman siya na mapansin niya ang oras. Malalim na ang gabi. Hindi niya na namalayan ang oras habang nagbabasa ng mga artikulo at nag-iisip tungkol sa ama at kay Aleli. Bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa bintana ng apartment. Tinitigan niya ang mga ilaw ng lungsod ng New York habang iniisip kung paano bang haharapin ang sitwasyon na ito. Kailangan niya bang umuwi sa Pilipinas para suportahan ng ama? O mas mabuting manatili na lang sa New York at huwag nang makaalam? Alam niyang sa kabila ng lahat, gusto niyang siguraduhin na magiging masaya ang ama. Pero hindi niya rin maiwasang mag-alala para sa kanya. Muli siyang bumalik sa kama at tumingin sa isang lumang litrato ng kanilang pamilya. Ang mom niya, si Homer at siya, nasa beach sila noon. Masayang masaya. Naaalala niya pa kung gaano silang kasaya noong buhay pa ang kanyang ina. Pero magmula nung mawala siya, parang nagbago na rin ang lahat. Si Homer naging abala na sa trabaho at siya naman naging abala sa pag-aaral at sa buhay sa Amerika. Ngayon, sa kabila ng lahat ng pagbabago, hindi niya alam kung kaya ba niyang tanggapin ang bagong kabanata sa buhay ng ama. Paano kung hindi si Aleli ang babae para sa kanya? Paano kung tamang mga nagsasabi na hindi talaga siya mahal ni Aleli, kundi ang kayamanan lang niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Calantha bago muling pumikit. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Kailangan magdesisyon siya kung ano ang gagawin niya. Kung susuportahan ba niya ang ama o kung patuloy na pagdududahan si Aleli. Alam niya na may isang bagay siyang kailangan gawin. Iyon ay ang umuwi ng Pilipinas at kilalanin si Aleli. Kailangan niyang alamin kung totoo ang pagmamahal niya kay Homer para sa kanya at para sa kanilang pamilya. Napabuntong hininga si Aleli at huminga. Sige dad, if this is what makes you happy, then go. Pero sana, tama yung nararamdaman ko tungkol kay Aleli. Sa wakas ay dumating na nga ang araw ng paglipat ni Aleli sa mansyon ni Homer. Sa pagdating ng kanyang sasakyan, sabik na nagtipon-tipon ng mga kasambahay at mga staff sa harapan ng malawak na pintuan ng mansyon. Alam nila na magkakaroon na sila ng bagong amo at excited silang lahat na makita si Aleli, ang sikat na model na naging usap-usapan ng bayan matapos i-anunsyong engagement nila ni Homer. Pagbaba ni Aleli mula sa kotse, hindi makakaila ang kanyang karisma. Suot ang isang simple pero eleganteng dress. Bumati siya sa mga staff na may ngiti sa kanyang labi. Good morning everyone! Masayang bati ni Aleli. Kumakaway pa habang papasok ng mansyon. Isa-isa siyang pinakilala ni Homer sa lahat ng empleyado. Ito ang magiging bagong kasamahan natin sa bahay, sabi ni Homer at halatang masaya at proud. Si Aleli, my fiancé and soon to be the lady of this house. Good morning po, Ma'am Aleli. Sabay-sabay na bati naman ng mga staff. Halatang paghanga sa mukha nila. Good morning din sa inyo. Ang saya ko na maging parte ng pamilya ninyo. Magiliw na sagot ni Aleli. Habang iniisa-isa niyang kinakamayan ng kasambahay, napakabait ng kanyang pakikitungo sa kanila kaya naman mas lalong natuwa ang mga empleyado. Ipinakita niya ang pagiging approachable at sweet na persona, tulad ng kanyang imahe sa publiko. Lalo pang natuwa si Homer. Mukhang magiging maayos na asawa si Aleli, naisip niya pa. Mabuti at agad siyang nagustuhan ng mga staff. Nang makapasok na sila sa loob, umupo sila sa sala para sa kaunting pahinga. Pansin naman ni Homer ang saya sa mga mukha ng kanyang mga empleyado kaya tinanong niya si Aleli. Okay ka ba rito, my love? Hindi ka ba naninibago? Nag-aalalang tanong ni Homer. Ngumiti naman si Aleli at tumawag sa braso ni Homer. Siyempre okay ako, my love. Ang mabait ng mga tao rito and I'm really excited to start living with you. Sagot niya pa. Sabay halik naman sa pisngi ni Homer. Magiging perpektong buhay natin dito. It feels like a dream. Maya-maya ay tumayo na si Aleli at sinabi, sige love, aayusin ko muna mga gamit ko ha para ready na ako for my interviews and shoots. Alam mo naman, kahit busy sa buhay, kailangan pa rin ng trabaho. Wika ni Aleli sabay bigay ng matamis na halik kay Homer. Sumang-ayon naman si Homer. Halatang bilib sa kakayahan ni Aleli na i-balance ang trabaho at personal na buhay. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Aleli sa kanyang mga proyekto.
May mga araw na mismong sa mansyon isinasagawang mga interviews at photoshoots niya. Ang mga camera crew at stylists ay naglalakad sa loob ng mansyon na tila isang malaking set para sa glamorous na buhay ni Aleli. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi, habang magkasama silang nagde-dinner sa mansyon, nagpaalam si Homer kay Aleli. Love, may kailangan akong puntahan sa Spain para sa isang mahalagang business meeting. Tatagal yun ng mga isang buwan? It's really an important deal. Agad namang sumimangot si Aleli. 1 month? Magkakahiwalay tayo ng ganong katagal? Homer, that's too long. Tumango naman si Homer. Yes, love. Alam ko mahirap, pero kailangan talaga eh. Alam mo naman ang trabaho ko. Kailangan ko tong asikasuhin. It's for the betterment of the business. Pero hindi ba ako pwedeng sumama? Tanong ni Aleli. Pilit na itinatago ang lungkot. Ayoko naman kasi magkalayo tayo ng ganong katagal. Malungkot yun, panigurado. Hinaplos ni Homer ang kamay ni Aleli. Alam kong mahirap, pero hindi pwede, mahal. Kailangan mo pa rin asikasuhin ang mga trabaho mo rito. Yung mga shoots at advertisement mo, pati na rin yung mga charities na pinamamahalaan mo. Kung aalis ka, madaming maiiwang responsibilidad. Are you sure you want that? Napabuntong hininga naman si Aleli. Ngunit hindi na nagpumilit. Okay, fine. Sagot niya na may kaunting tampo. Pero siguruhin mong tatawag ka araw-araw, ha? Ngumiti naman si Homer tumango. Of course, tatawag ako araw-araw. At habang wala ako, pwede mong simulan ang pagpaplano ng kasal natin. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Aleli. Oo nga pala, wedding planning. Sige, gagawin ko yan. Sagot naman niya. Tila nakalimutan na ang kalungkutan. Buti na lang may iwan akong gawain. At pagkatapos ng ilang araw, nagpaalam na si Homer para sa kanyang business trip sa Spain. Naiwan si Aleli sa mansyon. Ngunit sa kanyang isip, iyon ang perpektong pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili bilang magiging asawa ng isang billionaire. Sa unang mga araw na wala si Homer, nananatiling maayos ang kilos ni Aleli. Patuloy ang kanyang pagtrato sa mga kasambahay na tila isa siyang perfect na amo. Ngunit habang tumatagal ang mga araw na wala si Homer, nagsimulang magbago ang kanyang ugali. Unti-unti nang lumalabas ang kanyang tunay na kulay. Isang araw matapos ang kanyang morning yoga session sa garden ng mansyon, tinawag ni Aleli ang isa sa mga bagong kasambahay. Hoy, ikaw! Tawag niya habang nakapamewang pa. Pakiayos mo nga yung mga damit ko sa laundry. Ang mahal ng mga yan eh. Baka masira mo pa. Agad namang lumapit ang labandera. Isang tahimik na babae na halatang bago pa lamang sa trabaho. Opo, ma'am. Sagot nito ng magalang kay Aleli. Nang suriin ni Aleli ang labandera mula ulo hanggang paa, tila hindi ito natuwa. Ang bagal mo. Inis niya pang sabi. Baka naman sirain mo palalo ang mga damit ko, tandaan mo. Mas mahal pa yung mga damit na yan kaysa sa sweldo mo. Tahimik lang ang labandera, pero may bakas na pagkailang sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot at kaagad na bumalik sa kanyang trabaho. Pero hindi alam ni Aleli na ang labandera ay walang iba kundi si Calantha, ang anak ni Homer. Hindi pa kasi nakikilala ni Aleli si Calantha. Dahil wala pa ito nang ipakilala ni Homer si Aleli sa mga kasambahay. At dahil galing si Calantha sa Amerika at hindi kilala ng ibang staff, hindi rin siya napansin ng mga empleyado. Tahimik lamang lumusot si Calantha sa mansyon bilang isang ordinaryong kasambahay. Walang sino mang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Nang pumasok si Calantha sa loob ng mansyon, tahimik siyang sumunod sa mga utos ni Aleli. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi niya naman maiwasang madismaya. Nakumpirma niya na ang hinala. Hindi ganoong kabait si Aleli kagaya ng pinapakita nito sa publiko at kay Homer. Sa isip niya, kailangan niyang mapakilala pa ng mas malalim si Aleli. Hindi bilang anak ni Homer, kundi bilang isang empleyado ng mansyon. Pagkatapos ng unang araw niya bilang labandera, nagtungo naman si Calantha sa kanyang kwarto sa itaas na itinago ni Homer para sa kanya bago pa ito umalis. Pero hindi siya nananatili roon dahil baka magtaka pa ang iba at mabuking siya. Bagkos ay bumalik siya sa maid's quarters. Doon iniisip niya ang mga nangyari.
Akala ko ba mabait siya? Tanaw ni Kalanta sa sarili. Pero parang bakit ang sungit niya? Lalo na sa mga staff. Hindi ko alam kung nagkukunwari lang ba siya, talagang ganito na siya. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi magiging madali ang pagsubok na ito. Kailangan niyang tiyakin kung tunay nga bang mahal ni Aleli ang kanyang ama o kung ginagamit lang ito ang yaman ni Homer. At para magawa iyon, kailangan niyang manatiling tahimik at mag-obserba mula sa gilid. Kung ganitong ugali niya kapag wala si Dad, paano pa kaya kapag siya na talagang may hawak sa lahat ng to? Bulong niya sa sarili. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Ayaw niyang masira ang relasyon niya sa kanyang ama. Pero ayaw niya ring manahimik kung sakaling hindi tama si Aleli para kay Homer. Habang iniisip niya ang mga susunod niyang gagawin, narinig niya naman ang mga yapak ni Aleli sa labas ng kanyang kwarto. Agad siyang tumahimik at nagtago. Nagmamasid mula sa likod ng pinto. Nakita niya si Aleli na may kausap sa telepono. At kahit na hindi niya marinig ang lahat ng sinasabi nito, ramdam niya ang pagkairita sa boses nito. Oo, sinabi ko nang ayusin mo yan. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa, no? Galit na sabi ni Aleli sa telepono. Basta, siguraduhin mong walang problema bago bumalik si Homer. Nagpatuloy si Aleli sa paglalakad patungo sa labas. At nang mawala na siya sa paningin, huminga naman ng malalim si Kalantha. Muli siyang bumalik sa kama at napaisip. Kailangan ko siguraduhin na hindi si Aleling sisira kay Dad. Bulong niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo. Sigurado si Kalantha na isasagawa niya na ang kanyang tahimik na misyon. Sa kanyang pagnanais na protektahan ng kanyang ama mula sa isang babaeng maaaring magpahamak sa kanilang pamilya. Sa mga unang linggo na wala si Homer, mas lalong lumalabas ang tunay na ugali ni Aleli sa mansyon. Kung noong una ay mabait at maayos ang kanyang pakikitungo sa mga staff, ngayon ay kabaliktaran na ang kanyang pinapakita. Nang wala ng mga kamera at hindi na kailangang magpanggap, lumilitaw ang kanyang malupit na pag-uugali sa mga kasambahay. Isang umaga habang inaayos sa mga kasambahay ang kusina, bigla na lamang dumating si Aleli na halata namang iritable. Ano ba to? Ba't ganitong almusal ko? Sigaw niya, sabay hampas ang tinidor sa mesa. Sino ba sa inyong nagluto nito? Tahimik na lumapit ang isa sa mga kasambahay, nanginginig. Ma'am, pasensya na po, ayusin ko po kaagad. Aayusin mo? Bruha ka ba? Dapat hindi na kailangan pang ayusin kung ginawa mo ng tama sa umpisa pa lang. Patuloy pang sigaw ni Aleli. Baka sa susunod tanggalin ko na kayo rito. Sayang lang ang pasweldo niyo kung ganyan ang trabaho ninyo. Mga squatter na walang kwenta. Nabalot ng pagtataka ang ilang mga kasambahay dahil hindi nila inaasahan ng ganitong ugali mula kay Aleli. Sa harap ng kamera, laging mabait at kaaya-aya si Aleli. Ngunit ngayon, masyado siyang demanding at malupit. Minsan, sinasadyang ipahiya ni Aleli ang mga staff kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Lalo na kapag hindi maayos ang kanyang mga damit o pagkain. Isang araw habang nagpapamanicure si Aleli sa sala, tinawag ni si Kalantha na patuloy pa rin nagtatrabaho bilang labandera sa ilalim ng peking pagkakakilanlan. Hindi naman alam ni Aleli na ito ang anak ni Homer kaya itinuring niya si Kalantha na parang isa lang sa mga ordinaryong kasambahay. Ikaw, labandera! Tawag ni Aleli habang itinaas ang isang kilay. Bakit ba ang tagal-tagal mo maglaba? Hindi mo ba alam kung gano'ng kamahal ang mga damit ko? Gusto mo bang sirain tong mga to? Tahimik lamang si Kalantha, kalmado pa rin ang mukha. Pasensya na po ma'am, aayusin ko po. Tugon niya. Pinipilit na maging magalang sa kabila ng pagtataray ni Aleli. Tingnan mo nga yan, mukhang madudungisan pang damit ko. Patuloy na sigaw pa ni Aleli. Tila natutuwa na may isang tao siyang pwedeng laitin. Napakabagal mo. Baka sa susunod paghanap na lang ako ng mas maayos na maglalabada. Napakawalang kwenta, walang modo mo naman. Isang araw dumating ang isang malaking proyekto para kay Aleli. Magkakaroon siya ng isang special interview para sa isang kilalang magazine at napagpasyahan nilang gawin ito sa loob ng mansyon. Maaga pa lamang abala na ang buong production team sa pag-aayos ng set at kasama rito si Aleli na nagmo-model para sa photoshoot.
Habang naglalakad si Aleli kasama ang kanyang stylist, napansin ng direktor ng photoshoot ang isang maganda at charming na mukha, si Kalantha. Nakasalukuyang naglalakad na may daladalang labahan. Bigla siyang napansin ng direktor. Tumigil ito sa gitna ng kanyang trabaho at tumingin kay Kalantha. Wait, sabi ng direktor. Natila ba curious ito? Sino yan? Agad namang sumagot ang isang staff. Kasambahay po ni sir. Nagulat ang direktor. Kasambahay? Pero ang ganda niya. Bakit hindi siya nagmo-model? Narinig naman ito ni Aleli at tila may mainit na apoy na bumalot sa kanyang dibdib. Bigla siyang napahinto at bumaling sa direksyon ni Kalantha. Halatang naiinis. Inis na inis siya na ang atensyon ng direktor ay napunta sa isang kasambahay lamang. Kasambahay lang siya, bakit ba siyang pinag-aaksayahan niyo ng oras? Inis na sabi ni Aleli. Halatang pinipigilan ng galit. I-focus na lang natin ang shoot. Ako ang bida, diba? Ngunit tila hindi naman napansin ng direktor ang inis ni Aleli. Patuloy pa rin ito sa pagtitig kay Kalantha. Hindi ako makapaniwala. Sayang, dapat nasa harap siya ng kamera. Lalo pang sumiklab ang galit ni Aleli. Hindi niya alam na ang isang kasambahay at isang ordinaryong empleyado lamang sa mansyon ay makakakuha ng ganitong papuri mula sa direktor ng isang malaking proyekto. Nais niyang iparamdam kay Kalantha ang kanyang galit. Magsimula na tayo, sabi ni Aleli. Sa tonong pilit na kalmado pero halatang naiirita. Habang patuloy ang shoot, hindi naman mapigilan ni Aleli na lingunin si Kalantha na patuloy pa rin nagtatrabaho sa gilid. Pagkatapos ng shoot, agad na pinuntahan ni Aleli si Kalantha sa laundry room. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Alam mo bang wala kang karapatang makakuha ng atensyon dito? Sigaw ni Aleli habang nakapamewang. Ang trabaho mo rito ay maglaba at hindi magpa-cute. Kaya huwag kang magpapapansin dahil hindi ka bagay dito. Ang kapal ang pagmumukha mo. Nakatayo lang si Kalantha, tahimik ito at kalmado. Hindi naman siya sumagot. Bagkos ay hinayaan lang niyang si Aleli ang maglabas ng galit. Ang mabuti pa mag-concentrate ka na lang sa trabaho mo. Kasi kung hindi, baka mapalayas ka pa rito. Naiintindihan mo ba? Banta ni Aleli, sabay talikod. Bitch! Bulong pa ni Aleli. Habang papalayo si Aleli, huminga naman ng malalim si Kalantha. Alam niyang ito na nga ang simula ng mas malalim pang galit ni Aleli sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagpapatalo sa mga pandalait ng fiancé ng kanyang dad. Alam ni Kalantha na mas importante ang dahilan kung bakit siya naroon. At iyon ay ang upang protektahan ang kanyang ama. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalala ang pakikitungo ni Aleli sa mga kasambahay, lalong-lalo na kay Kalantha. Minsan walang dahilan. Sinisigawan niya ang mga staff at iniinsulto ang kanilang trabaho. Ang babagal niyo, parang wala kayong mga kamay. Sigaw ni Aleli habang pinapanood ang isang kasambahay na naglilinis ng hagdan. Hindi kayo binabayaran para magbagal-bagal Hindi ko kailangan ng mga tamad ninyo. My God, ano ba namang klase mga tao to? Matatanggal talaga kayong lahat kapag bumalik na si Homer dito. Sa bawat pagsigaw at panalait ni Aleli, natututunan ng mga kasambahay na manahimik at magtiis. Ngunit sa kabila ng lahat, nagiging mas mabait at mas magalang si Kalantha. Sa isang pagkakataon habang iniinsulto ni Aleli ang mga kusinera, lumapit si Kalantha at tinulungan ito. Ako nang bahala rito. Mahinahong sabi ni Kalantha na ikinagulat naman ng mga kasambahay. Sa kabila ng masamang trata sa kanya ni Aleli, nananatili siyang mahinahon at matulungin sa kanyang mga kasamahan. Minsan habang nakaupo si Aleli sa garden, nakatanggap siya ng tawag mula kay Homer. Masaya niyang kanwento ang kanyang mga ginagawa sa mansyon. Han, everything's fine here. Naayos ko ng mga plano para sa kasal natin and I'm so excited. Masayang sabi ni Aleli sa telepono. Oh, that's great, mahal. I'm glad na nag-e-enjoy ka dyan. Sagot naman ni Homer mula sa kabilang linya. How are the staff treating you? Okay ba sila? Napangiti naman si Aleli. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang kanyang pagkapuot sa mga kasambahay. Okay naman sila, Han. They are all doing fine.
Hindi man lang binanggit ni Aleli ang kanyang masamang ugali at galit sa mga staff. Patuloy siyang nagkukunwari na ang lahat ay maayos at masaya at pinagtatakpan ng tunay na kulay niya. Pero sa loob ng mansyon, iba ang realidad. Unti-unti nang natutuklasan ni Calantha ang tunay na pagkatao ni Aleli. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi tunay ang pagmamahal ni Aleli kay Homer. At maaaring isa lamang itong palabas upang makuha ang kayamanan ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili namang kalmado at tahimik si Calantha. Nagmamasid mula sa gilid, handang protektahan ang kanyang pamilya sa anumang masamang plano ni Aleli. Sa paglipas ng mga araw, tila hindi na maiwasan ang pang-araw-araw na pangmamaltrato ni Aleli sa mga kasambahay. Kabilang na doon si Calantha. Hindi na bago para sa mga staff ang magalit siya, pero lalo pang lumala ang kanyang pag-uugali sa bawat araw. Hindi naman maikakakaila na sa kabila ng lahat, may isa na tumatayong success sa bawat pangyayari, si Marco, ang hardinero ng mansyon. Si Marco ay isang simpleng lalaki na nagsisilbing hardinero sa mansyon. Siya ay masipag at palaging nakangiti. Kahit na ang trabaho niya ay mahirap at madalas ay pisikal, isa sa mga araw na yon habang abala siya sa pag-aalaga ng mga halaman, narinig niya ang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon. Ang boses iyon ni Aleli na puno ng galit, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Habang nagbubungkal ng lupa si Marco, napansin niya naman si Calantha ang pinagsasalitaan ni Aleli. Mula sa kanyang posisyon, kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Aleli habang sinisigawan si Calantha. Sabihin mo nga sa akin kung bakit hindi mo kayang ayusin ang mga labahan na yan? Puro na lang pagkakamali ng ginagawa mo. Sigaw ni Aleli, na tila baga hindi nasisiyahan sa trabaho ni Calantha. Pasensya na po ma'am, sisikapin ko pong maging mas maayos. Sagot naman ni Calantha. Napilit pa rin kinokontrol ang kanyang emosyon. Nakita naman ni Marco ang lahat mula sa kanyang lugar sa hardin at nakaramdam siya ng pagkabahala. Ang totoo, hindi na bago sa kanya ang ganoong eksena dahil madalas yan namang napapanood ang masamang ugali ni Aleli sa mga kasambahay. Kaya naman nang makita niyang halos hindi na makaya ni Calantha ang stress, lumapit siya sa kanya pagkatapos ng pag-aaway. Hi Calantha, kailangan mo ba ng tulong? Malumanay na bati ni Marco habang lumalapit sa kanya. Dalang isang basket ng mga gulay na kinokolekta niya mula sa hardin. Nagulat naman si Calantha sa hindi inaasahang paglapit ni Marco. Oh, Marco! Hello! Pasensya na, mukhang naabala ka pa. Nakangiti naman si Marco. Naku, walang anuman. Nakita ko kasi na kinaladkad ka ni Miss Aleli kanina. Hindi mo naman kasalanan kung ganyan siya eh. Alam ko naman na hindi madaling makisama sa kanya. Salamat sa pag-aalala mo, Marco sabi ni Calantha. Napansin niya namang tila may magaan na pakiramdam sa presensya ni Marco. Minsan naiisip ko kung bakit kailangan pang magtrabaho sa isang lugar kung saan palaging may masamang sisigaw. Pero alam mo na, kailangan magtiis eh. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan yun. Ganyan talaga siya, pero huwag ka mag-alala. Mabait naman ang puso mo. I'm sure, makakahanap ka pa ng mas magandang pagkakataon. Sabi ni Marco habang tinutulungan si Calantha na ayusin ang mga mabibigat na kortina. Sa kanilang pagkikita, naging komportable si Calantha kay Marco. Sa kabila ng kahirapan ng buhay ni Marco, may likas siyang kabutihan na nahulog sa puso ni Calantha. Kaya naman sa mga susunod na araw, naging magkaibigan sila. Madalas silang nagkukwentuhan habang nagtatrabaho si Marco sa hardin at si Calantha naman ay nag-aayos sa mga gawaing bahay. Minsan, dumadalaw din si Calantha sa hardin para makipag-usap kay Marco. Alam mo Marco, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko sa mansyon na to. Hindi ko rin akalaing magkakaroon ako ng kaibigan dito. Nakangiti naman si Marco. Masaya ako nakakapagbigay ako ng kahit kaunting saya sa'yo. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang. Kung kailangan mo ng tulong ko o makakausap, andito lang ako, okay? Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Calantha na maging mas bukas sa kanyang nararamdaman. Napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at ang mga simpleng bagay sa buhay na nagbibigay saya sa kanila.
Si Marco sa kanyang bahagi ay palaging nagsusumikap na maging positibo. Kahit na ang buhay ay hindi madali para sa kanya. Sa isang pagkakataon, habang nasa hardin si Marco, si Calanza naman ay tumutulong sa kanya. Binanggit ni Calanza ang kanyang naisip. Alam mo Marco, medyo nag-aalangan ako. Narinig ko kasi sa mga kasambahay na mabait daw si Sir Homer. Paano ko madiskubre niyang ganyan palang ugali na magiging asawa niya? Naiintindihan ko Calanza pero wala naman tayong magagawa dahil ikakasal na sila. At isa pa, malay mo sa face lang ang ugali ni Miss Aleli. Baka naman bumait din siya pag tumagal. Tugon naman ni Marco. Napag-isipan ni Calanza ang mga sinabi ni Marco. Napagtanto niyang mahirap nga ang sitwasyon. Kaya naman mas pinili niya magpatuloy sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga kasambahay at sa kanyang bagong kaibigan. Kahit na hindi niya palubos na maipakita ang kanyang nararamdaman at disposisyon sa mga ito. Habang patuloy ang kanilang pagkakaibigan, lalo pang lumalim ang pagtitiwala ni Calanza kay Marco. Hindi lamang siya naging tagapayo kundi pati na rin isang mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Minsan, nagdadala rin si Marco ng mga prutas mula sa hardin at ibinibigay yan kay Calanza bilang pasalubong, na naging dahilan naman upang makapagkwentuhan sila sa labas. Salamat Marco Favorite ko pa naman ang mga prutas na to. Talagang natutuwa ako na may kaibigan ako dito, sabi ni Calanza habang tinatanggap ang mga prutas na bigay ng binata sa kanya. Masaya ako makatulong. At saka makakahanap ka rin ng paraan para mapabuti ang sitwasyon mo. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Sabi nga sa iyo pasasaan ba't makukuha mo rin ang timpla ni Miss Aleli? Sagot ni Marco na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanilang pagbuo ng pagkakaibigan, natutuhan ni Calanza na hindi lahat ng bagay sa buhay ay tungkol sa material na bagay o sa pagiging maganda sa panlabas. Ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng kaibigan ay ang kanilang malasakit at ang kakayahang makinig sa iyong mga hinaing, kahit sa pinakamasalimuot na oras. Dahil sa patuloy na pag-aalala ni Calanza sa tunay na pagkatao ni Aleli, nagsimula siyang mag-imbestiga ng masusing-masusi. Napagtanto niya na hindi sapat ang mga simpleng obserbasyon lamang at kailangan niyang tiyakin ang lahat ng impormasyon bago magpasya sa susunod na hakbang. Sa kanyang mga pag-uusap kay Marco at sa kanyang sariling pagmamasid, natutunan niyang higit pang maging obserbahan at maging mapanuri. Isang araw habang abala si Calanza sa pagbabad ng mga kobre kama at kortina, napansin niyang may kakaibang usapan ng ilang mga kasambahay. Nakarinig siya ng mga peraso ng mga salita na hindi niya agad naintindihan. Ngunit mukhang may kinalaman ito sa buhay ni Aleli. Nang makausap siya ni Marco, nagsabi siya ng narinig. Marco, napansin ko kanina na may mga kasambahay na parang nag-uusap tungkol kay Aleli. Parang may nalaman silang hindi ko alam. Talaga? Anong sabi nila? Tanong ni Marco na nag-aalala para kay Calanza. Nako, baka mamaya pag-initan ka na naman ni Miss Aleli kapag nalaman niyang inoobserbahan mo siya. Hindi ako sigurado pero parang may lalaki na konektado kay Aleli. May nabanggit sila tungkol sa direktor ng photoshoot niya raw. Siya raw lalaki na kasama ni Aleli. Hindi ba engaged na sila ni Sir Homer? Nag-isip pa si Marco. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi mo nasasabi sa ibang tao, ano? Kung walang sapat na ebidensya, baka magkamali ka sa iyong mga akala. Malay mo ba kung kaibigan lang naman? Naiintindihan ko, sabi ni Calanza. Kaya kailangan ko makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa lalaking to. Naku Calanza, hindi mo naman kailangan gawin yan. Nag-aalalang bulong naman ni Marco sa kanya. Ngunit porsigido si Calanza dahil kahit hindi alam ni Marco ang totoo, ginagawa ni Calanza ang lahat para sa kapakanan ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumutok si Calanza sa kanyang misyon na tuklasin ang katotohanan. Nang magkataon, nakatanggap siya ng balita mula sa isang kaibigan ng kaibigan na may impormasyon tungkol sa buhay ni Aleli. Tumawag siya ng appointment upang makipagkita sa isang tao na maaaring may alam sa tunay na pagkatao ng kanyang magiging stepmother.
Pagdating sa isang maliit na cafe sa labas ng bayan, nakita si Kalantha at ang kanyang kausap na si Leia. Isang dating empleyado ng charity kung saan ambassadress naman si Aleli. Salamat sa pagdating, Leia. Kailangan ko talaga ng impormasyon tungkol kay Aleli, sabi ni Kalantha habang nakaupo. Of course. Sabi nila hindi raw siyang pagkakakilala mo, sagot ni Leia habang nagtitimpla ng kape. Alam mo ba na ang direktor ng mga photoshoot ni Aleli ay isang lalaki na matagal nang may relasyon sa kanya? Kaya nga nagtataka kami kasi alam namin engaged na siya kay Sir Homer. Nagulat naman si Kalantha. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang direktor na yon, si Ethan. Matagal na silang may relasyon. At ang totoo, hindi lang sa photoshoot sila nagkikita. May mga pagkakataon na umuwi siya sa mansyon para makipagkita sa kanya. Sinasabi pa nga ng mga tao sa set na may pagkakaugnayan sila sa negosyo at sa personal na buhay. Luminaw na sa isip ni Kalantha ang koneksyon sa pagitan ni Aleli at ni Ethan. Marahil kaya gano'n na lamang ang galit ni Aleli sa kanya nang mapansin ni Ethan ang kagandahan niya. So they're in a relationship? Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagpa siya si Kalantha na kailangan niya munang malaman pang iba pang detalye patungkol kay Ethan. Sa kanyang pag-uwi, nagpa siyang magsaliksik patungkol sa lalaki. Kumuha siya ng ilang impormasyon mula sa mga online na ulat at mga dating artikulo tungkol kay Ethan. Napagtanto niyang siya pala ang isa sa mga direktor ng kilalang kumpanya ng advertising na may malalim na koneksyon sa mundo ng showbiz. Minsan sa isang linggo, nagkaroon ng pagkakataon si Kalantha na dumaan sa isang office na malapit sa lokasyon ng photoshoot ni Aleli. Ang office na ito ay pag-aari ng kumpanya ni Ethan. Nang makapasok siya ay nagtanong-tanong siya sa paligid. Umaasang makakakuha siya ng higit pang impormasyon. Excuse me, maaari magtanong? Andito ba si Ethan ngayon? Tanong ni Kalantha sa receptionist. Si Mr. Ethan? Oo, narito siya. May appointment po ba kayo? Tanong naman ng receptionist. Ay wala po, gusto ko lang po sanang makipagkita sa kanya kung maaari. I just have some questions, sabi ni Kalantha na nagkukunwaring may negosyo sa kumpanya. Hindi naman siya nakalusot sa receptionist kaya naman naghanap siya ng ibang paraan upang makuha ang impormasyon. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang paraan upang makipagkita kay Ethan sa isang event na hindi malayo sa kumpanya. Nagplano siya ng maayos. Umangkop sa kanyang misyon na tiyaking malaman ang lahat ng detalye. Pagdating ng araw ng event, naglakad si Kalantha sa venue. Nagmasid mula sa gilid. Habang nakikita niya namang umiikot si Ethan sa paligid ng mga bisita, naisip niyang ito na ang pagkakataon na makuha ang kanyang atensyon. Sa tulong ng kanyang pagpapanggap bilang isang mamamahayag, nakalapit siya kay Ethan sa kabila ng mga seguridad at mga empleyado. Mr. Ethan, magandang gabi. Maaari ho ba makipag-usap sa inyo sandali? Tanong ni Kalantha na may kaunti namang kaba. Nagulat si Ethan ngunit ngumiti. Yeah? What's that? Gusto ko sanang itanong tungkol sa relasyon ninyo ni Miss Aleli. May mga bali-balita kasi na may connection kayo sa kanya. Totoo ba yun? Tanong ni Kalantha ng diretsyo. Nagulat naman si Ethan sa tanong, halatang nag-isip siya bago sumagot. What kind of question is that? Aleli and I are friends. Nagbigay siya ng sagot na medyo malabo. Ngunit napansin ni Kalantha ang pag-aatubili sa mukha ni Ethan. Press ka ba na gustong manira? At dahil sa narinig ay kaagad na kinabahan si Kalantha. Mabuti na lamang at marami ng reporters na pumalibot kay Ethan kaya hindi na siya napansin pa nito. Palihim namang umeska po si Kalantha at naglakad papalayo ng mabilis. Sa kanyang pag-alis, nag-iisip si Kalantha na wala pang tiyak na ebidensya. Ngunit malinaw na may lihim na relasyon sina Aleli at Ethan. Napagtanto niyang kailangan niyang magpatuloy sa kanyang investigasyon. Ngunit ngayon ay may higit na kaalaman tungkol sa kanilang koneksyon. Pagdating niya sa mansyon, nagpa siya si Kalantha na mas magiging maingat sa kanyang susunod na hakbang. Ang mga detalye na kanyang nakuha ay tila hindi pa sapat para sa isang matibay na ebidensya, kaya naman kailangan niyang magsagawa pa ng higit pang hakbang upang tiyakin ang lahat. Sa kanyang mga naiisip at plano, nananatiling tahimik si Kalantha
habang patuloy niyang sinusubukan na tuklasin ang bawat aspeto ng buhay ni Aleli. Sa likod ng lahat ng to, ang kanyang pag-asa na protektahan ng kanyang ama at ang kanilang pamilya ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng tensyon at kaba para kay Calantha. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas determinado siyang malaman ang buong katotohanan tungkol kay Aleli. Sa tulong ng mga impormasyon sa kanyang nakalap mula sa kamakailang pag-iimbestiga, nagplano siyang gawin ang lahat upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng lalaki sa buhay ni Aleli at ang tunay na layunin nito. Isang araw sa panibagong pagkakataon, napagpasyahan ni Calantha na bisitahin na isang lugar kung saan madalas magpunta si Aleli para sa kanyang mga photoshoot. Sa kanyang pagdating, nag-usisa siya tungkol sa mga detalye ng mga photoshoot at ang koneksyon ng mga ito sa personal na buhay ni Aleli. Habang nagmamasid siya sa paligid, napansin niyang may isang paboritong kapehan si Aleli na malapit sa lugar ng photoshoot. Isang araw habang nandun siya, sinubukan niya magtanong sa barista na madalas niyang nakikita na naglilingkod kay Aleli. "Excuse me, nakita ko po na madalas pong pumunta dito si Miss Aleli. May ideya po ba kayo kung sino pong kasama niya palagi?" Tanong ni Calantha. Nagkukunwaring interesado sa mga paborito ni Aleli. Idol na idol ko kasi siya eh. Nako, oo. Palaging may kasamang isang lalaki si Aleli. Hindi ko rin sigurado kung sino siya eh, pero madalas silang magkasama. Sagot ng barista habang nagsisilbi ng kape. Pero friend lang naman siguro yun ni Aleli, engaged na siya, diba? Nagbigay ito ng isang maliit na clue para kay Calantha. Tumungo siya sa kanyang cellphone at nagsimulang magsaliksik sa mga impormasyon tungkol sa posibleng lalaki na iyon. Binigay ni Leia, ang dating empleyado ni Aleli, ang pangalan ni Ethan, ang direktor ng mga photoshoot niya. Nagkaroon si Calantha ng pagkakataon na makipagkita kay Leia muli upang hilingin ang higit pang detalye tungkol kay Ethan at sa kanyang koneksyon kay Aleli. Nang magkita sila sa isang taguang na lugar, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap. "Leia, napansin ko na malapit ang koneksyon ni Aleli kay Ethan. Ano pang alam mo tungkol sa kanya?" Tanong ni Calantha. "Hindi ko alam ang lahat pero narinig ko mula sa ibang tao na may mga pinagtatakang transaksyon si Ethan na maaaring may kinalaman sa pera ni Aleli," sabi ni Leia. Sinasabi ng iba na may ipinapadala siyang pera sa isang lugar at ang mga dokumentong yun ay maaaring may koneksyon sa mga transaksyon ng kumpanya. Nagtaka si Calantha at nagpa siya na i-verify ang impormasyon. Tumungo siya sa isang ahensya ng pagkontrol sa negosyo upang suriin ang anumang mga record na may kinalaman sa kumpanya ni Ethan. Habang patuloy na nag-iimbestiga, isang araw nakatanggap si Calantha ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Alea. Ang tawag na iyon ay nagsabi sa kanya na merong mga dokumento na nagpapakita ng malalaking transaksyon ng pera sa mga nakaraang buwan. Kinuha ni Calantha ang mga papeles at nagtrabaho ng pailalim upang suruin ang mga dokumento. Nakita niya ang mga transaksyon ay lumalabas sa pangalan ni Aleli at ang mga perang pinapadala ay lumalabas sa isang offshore account na may koneksyon sa negosyo ni Ethan. Tila may mga dokumento na nagpapakita na ang pera ay ginagamit sa hindi maipaliwanag na paraan. Habang tinitingnan ng mga dokumento, napansin naman ni Calantha ang ilang mga detalye na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa mga account ng kumpanya at personal na buhay ni Aleli. Tila may mga pinagtatakang transaksyon na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-aalala. Sa panghuling yugto ng kanyang investigasyon, nagplano si Calantha na i-reveal ang lahat sa kanyang ama. Ngunit bago siya makagawa ng anumang hakbang, nalaman niyang nagkaroon ng pagkakataon na makita ang tunay na intensyon ni Aleli at Ethan sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi, habang tahimik na nagtutupi ng mga labada si Calantha, ay napansin niya si Aleli na kausap si Ethan sa telepono sa loob ng kanilang mansyon. Nakinig siya mula sa isang pinto at nadinig ang kanilang pag-uusap. "Ethan, kailangan nating mas mapabilis ang pagpapadala ng pera. Ang lahat ay tumatakbo ng mas mabagal kaysa sa inaasahan ko," sabi pa ni Aleli sa telepono. "Baka mahuli pa tayo ni Homer." "Alam mo, Aleli, kailangan mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Ang plano natin ay dapat matupad sa oras. May mga plano tayong kailangang tuparin.
Bago pa man makabalik si Homer, dapat wala ka na sa mansyon na yan. Sagot pa ni Ethan. Nagising ang pagdududa sa isipan ni Kalantha. Napagtanto niya na may plano nga talaga sina Aleli at Ethan na maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Homer. Nagmadali siyang ayusin ang pagtutupi at nagsimulang maganda ng mga dokumento at ebidensya na kanya nakuha. Sa paglipas ng mga araw para bang lumalala ang kondisyon ni Kalantha dahil sa sobrang dami ng trabaho na ipinataw sa kanya ni Aleli. Hindi lamang sa physical na aspeto ang pag-aatake, kundi pati na rin sa emosyonal na bahagi. Ang mga utos ni Aleli ay palaging mabigat ang tono at puno ng hindi makatwirang hinihingi. Kadalasan nasa likod ng bawat utos sa isang piraso ng pangungutya na tila hindi nakikita ng iba. Isang umaga, nagising si Kalantha na nahihirapan sa sakit ng katawan. Ang kanyang pagkabahala sa kanyang kalagayan ay hindi siya natakot. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang humingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang pagkakaalam na hindi ito maiiwasan, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa kanyang mga kasama sa mansyon. Habang sinusubukan niya magtrabaho, napansin naman ni Marco ang kanyang panghihina. Kalantha, mukhang hindi maganda ang kalagayan mo. Nakikita akong parang mahina ka kanina. Sabi ni Marco na nag-aalala. Nako, hindi naman. Marami lang akong ginagawa. Sagot pa ni Kalantha na pilit na ngumiti sa kaibigan. Hindi mo kaya. Magpahinga ka kaya muna. Kailangan mong mag-ingat sa trabaho at alagaan ang sarili mo. Sabi ni Marco na nagpakita naman ng malasakit. Dahil sa pag-aalala ni Marco, nagdesisyon si Kalantha na magpahinga ng ilang oras. Ngunit kahit na nagpahinga na siya, ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Hindi siya makapagsimulang muli sa mga gawain na tila ay hindi matatapos. Dahil hindi naman makapagpatuloy si Kalantha sa kanyang gawain, naglaan si Marco ng oras upang alagaan siya. Pinipilit niyang tiyakin na komportable si Kalantha sa kanyang kondisyon. Pinaligaya siya ni Marco sa pamamagitan ng pagbibigay ng mainit na sabaw, paminsan-minsan na ipinapayo niya ang mga gamot, at higit sa lahat, ang kanyang pag-aalala para sa dalaga. Kalantha, kamusta ka na? Meron ka bang nararamdaman pang iba? Tanong ni Marco habang nagbabantay sa kanya. Medyo masakit pa rin, Marco eh. Hindi ko nga alam kung anong gagawin. Sagot naman ni Kalantha na pilit na nagtatago ng kanyang kahinaan. Maraming trabaho na rin ang naghihintay sa akin. Baka mapag-initan na naman ako ni Ma'am Aleli kapag hindi ko naayos sa mga pinalalaban niya. Baka naman kailangan mo na magpahinga ng maayos. Baka magkasakit ka pa ng mas malala kung hindi mo to aaksyonan. Sabi naman ni Marco. Huwag kang mag-alala. Nandito ako upang tulungan ka. Ako na muna maglalaba. Baka kapag nakita ka naman niya, ikaw naman ang pag-initan niya dahil hindi mo naman to trabaho. Puno ng pag-aalalang tugon naman ni Kalantha. Ano ka ba? Wala naman siya at busy sa commercial shoots niya. Samantalahin na natin habang hindi niya nakikita. Sige na, magpahinga ka lang. Malumanay na tugon at paninigurado naman ni Marco. Sa mga araw na yon, unti-unti namang naramdaman ni Kalantha ang pagtulong ni Marco sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkapagod, naging magaan ang kanyang pakiramdam sa pag-aalaga ni Marco. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng aliw, kundi nagbigay rin sa kanya ng suporta na kailangan niya sa panahong yon. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Kalantha na medyo naiiba na ang pagtingin niya kay Marco. Sa kanyang pagkakasakit at sa mga araw na nakatanggap siya ng pag-aalaga mula sa kanya, nagkaroon siya ng malalim na pagkakakilala kay Marco. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbunga ng mas malalim na koneksyon. Ngunit sa kabila ng mga nararamdaman, hindi makaligtas sa isipan ni Kalantha ang kanyang pangunahing layunin, ang pagbubuking kay Aleli. Ang pagkakaroon ng nararamdaman para kay Marco ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na emosyonal na kaguluhan. Sinubukan niyang iwasan ang mga nararamdaman niya at mag-focus sa kanyang plano. Marco, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi ni Kalantha isang gabi habang sila'y nag-uusap sa balkonahe ng mansyon. Talagang napakalaki ng naitulong mo sa akin. Walang anuman, Kalantha. Gusto ko lang naman na makabawi sa'yo at sa lahat ng pagsisikap mo. Sagot ni Marco. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo at gusto kong malaman mong nandito ako para sa'yo. Nakangiting dugtong pa ni Marco. Sa gabing yon, habang ang mga bituin ay nagbigay liwanag sa kanilang pag-uusap,
Napansin naman ni Kelanza ang lalim ng kanyang nararamdaman para kay Marco. Ngunit dahil sa kanyang paunahing layunin na imbestigahan si Aleli, pinilit niyang magpatuloy sa kanyang plano. Kahit na ang mga damdaming yon ay unti-unti nang lumalapit at bumabalat sa kanya at nagpapagulo sa kanyang isipan. Isang araw habang naglalakad si Kelanza sa hardin, biglang lumakas ang ulan. At dahil sa kanyang kahinaan, nagpasya siyang magpahinga kaagad. Ngunit dahil sa biglaang ulan, hindi naman inaasahang mapalakad siya sa basang lupa at siya ay nadulas. Dahil sa kanyang pagkakadulas, agad na lumapit si Marco upang tulungan siya. "Kelanza, ayos ka lang ba? May sakit ka na naman ba?" Tanong ni Marco na nag-aalala. Medyo, Marco. Hindi ko inaasahan na magkakasakit ako sa ganitong sitwasyon eh." Sagot ni Kelanza habang tinutulungan siya ni Marco na makalakad. Ay, grabe, ang hirap. Dahil sa magkasamang pagsubok at pag-aalaga, napagtanto ni Kelanza na ang kanilang relasyon ay lumalapit sa isang bagong yugto. Ang pagkakakilala sa bawat isa sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ay nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw. Ngunit, hindi pa rin siya nakakalimot sa kanyang layunin. May feelings man na nabubuo para sa hardinero, alam ni Kelanza na mas kailangan niyang unahin ang kanyang misyon. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, nagpatuloy si Kelanza sa kanyang pag-iimbestiga. Minsan ay nagtatanong siya kay Marco tungkol sa mga detalye na maaaring makatulong sa kanyang plano. "Marco, may alam ka bang mga detalye tungkol sa mga gawain ni Aleli? Baka may mga bagay na hindi ko pa alam na makakatulong sa akin?" Tanong ni Kelanza. "Nako Kelanza, ako talagang kinakabahan sa'yo, ha?" Sagot ni Marco na hindi alam ang tunay na layunin ng kanyang pagtulong. "Pero naririnig ko rin sa mga kasambahay na may lalaki daw na pumupunta dito minsan. Hindi ko nakikita pero iisa lang naman daw ang mukha tapos Ethan daw ang pangalan." Habang patuloy niyang tinutuklas ang katotohanan tungkol kay Aleli, nagpatuloy din si Kelanza sa kanyang relasyon kay Marco. Sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, hindi niya alam kung paano niya ito dapat panghawakan habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang ama mula sa mga panganib na dala ni Aleli. Ang mansyon ay abala sa mga preparasyon para sa isang mahalagang event na dadaluhan ni Aleli. Ang okasyong ito ay isa sa mga pinakamahalagang kaganapan ng taon. Isa iyong gala na puno ng mga prominenteng tao mula sa mundo ng showbiz at entertainment. Ang press coverage ay tiyak na magiging malaki kaya naman walang puwang para sa anumang pagkakamali sa itsura ni Aleli. Habang ang mga tauhan mismo ay abala sa kanilang mga gawain, si Aleli ay nagtatakda namang magbihis ng kanyang espesyal na gown. Sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan ng mga staff na ang gown ay nadunisan at nagkaroon ng mantsa dahil sa maling pag-aalaga ng labandera. Ang gown na ito ay isang mahigpit na itim na gown na may eleganteng disenyo at perpekto para sa event. Meron pa itong mga gems at rhinestones na nagpakinang sa buong gown. Kung tutuusin, mukhang ito ang magiging pinakamagandang gown sa gabing iyon. Ngunit na makita ito ni Aleli, nagalit siya ng sobra. Ang kanyang matinding pagkainis ay hindi maikakaila sa kanyang tinig at galit na paggalaw. "Bakit ganitong nangyari? Hindi ko maaaring isuot to!" Sigaw ni Aleli sa mga tauhan. "Sino ba'y kagagawa nito? Kelanza?" Humarap si Aleli kay Kelanza. Nakasalukuyan namang nagtatrabaho sa ibang bahagi ng mansyon. Tila hindi naman napigilan ng kanyang galit. Kaya naman dumaan siya kay Kelanza at hinila ito patungo sa dressing area kung saan naman nakahanda ang gown. "Ano nangyari dito? Bakit hindi mo inaayos ang mga bagay?" Baliw ni Aleli habang hawak-hawak ang gown at itinaas ang boses. "Hindi mo ba alam na expensive ang tela na to?" Gigil na hiyaw ni Aleli habang halos ihampas na sa mukha ni Kelanza ang hawak niyang dress. "Madam, pasensya na ho. Nakaligtaan ko lang ho. Pasensya na." Nagmamakaawang tugon pa ni Kelanza. "No!" Sigaw ni Aleli at paulit-ulit pang hinampas ang kanyang hawak na gown kay Kelanza. "Anong nakaligtaan? Napakamahal ng gown na to tapos sisirain mo lang?" Lumapit pa si Aleli kay Kelanza at hinila-hila pa ang buhok nito. "Wala ka talagang kwenta." Iritableng tugtong pa ni Aleli at sasampalin na si Kelanza nang biglang may mariing humawak sa kanyang kamay upang pigilan ang pagdaplis nito sa pisngi ng kawawang dalaga.
Nagsorry na po ako, Miss Aleli. Hindi ko po alam na magkakaroon ng problema sa gown. Gagawin ko po ang lahat para maayos ito. Pasensya na po talaga. Sagot ni Kalantha na sinusubukang panatilihin ang kanyang pagkakalma. Ngunit tila hindi naman interesado si Aleli sa mga paliwanag. Ang kanyang galit ay lumalabas na sa kanyang pangangatawan at tila gusto niyang magdulot ng mas malaking pahirap kay Kalantha. Sa gitna ng kaguluhan, bigla namang pumasok si Homer sa mansyon mula sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga mata ay agad na lumapat sa eksena kung saan si Aleli ay nakipagtalo kay Kalantha. Mabilis na lumapit siya sa kanila at sa kanyang mukha ay makikita ang halong gulat at galit. "Wala kang kwenta!" hiyaw ni Aleli at sasampalin na si Kalantha ng biglang. "Don't you dare lay your hands on my daughter!" hiyaw ni Homer at nang mapalingon si Aleli, halos matuod siya at hindi siya makapaniwala. Nabitawan ni Aleli ang kanyang gown at humahangos na lumapit kay Homer. "Aleli, anong nangyayari dito?" tanong ni Homer na may matinding boses. "Love, what?" sagot ni Aleli habang halos mautal na at hindi na makapagsalita ng maayos. "Hindi mo dapat itinuturing na ganito ang anak ko. How dare you shout at my daughter?" Bulyaw pa ni Homer. "Huwag mo ang itaas ang kamay mo sa anak ko. Huwag mo siyang sasaktan." Nagulat naman ang lahat ng naroon sa mansyon sa biglaang pagsabog ni Homer. Ang mga mata ni Aleli ay nagpakita ng gulat at takot at natigilan siya sa pag-uugali. She's your daughter?" Hindi naman makapaniwalang tugon ni Aleli at napatingin kay Kalantha. Maging ang ibang mga kasambahay at staff ay nagulat din sa revelasyong iyon. Nang makita ni Aleli ang galit ni Homer, agad siyang napahiya sa kanyang mga ginawa. Ang kanyang lakas ng loob ay tila nawala at lumapit siya kay Kalantha na may halong paghingi ng tawad. Kalantha, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na magalit sa iyo ng ganito." Sabi naman ni Aleli na may kasamang malalim na paghingi ng tawad. "Sana'y mapatawad mo ako. I'm really sorry." Habang si Kalantha naman ay nagtatangkang maging kalmado at hindi pinapansin ang nangyari. Si Homer ay nagbigay pa ng bagong utos. "Kalantha, you go upstairs at magpahinga ka. Hindi mo kailangan pa magtrabaho para sa araw na to. Ako nang bahala sa lahat." Tumayo naman si Kalantha. Pinagpagan ng sarili at hindi pinansin ang paghingi ng paumanhin ni Aleli. "It was nice seeing you, Dad. Magbubook muna ako ng hotel for tonight. I'll let you handle things here first." Wika naman ni Kalantha. Sa pag-alis si Kalantha, maling nagkaroon ng pagkakataon si Homer na pag-isipan ng nangyari. Isip niyang tignan ang ibang aspeto ng ugali ni Aleli. Hindi niya naman itatanggi na ang kanyang pagkakaalam kay Aleli ay iba sa totoong pagkatao nito. Gulat na gulat siya sa katotohanang kayang saktan ni Aleli ang kanyang anak. Hindi naman sigurado si Homer kung bakit nag-astang labandera si Kalantha. Marahil ay meron nitong dahilan pero gayon pa man, namalas na ni Homer ang tunay na ugali ni Aleli na kaya nitong magtatuhin ng mga staff habang siya'y wala, bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Habang ang gabi ay lumalapit, nagpatuloy ang event na hindi na nasira sa pagkakamali sa gown. Nagtungo si Aleli sa event suot ang ibang gown. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Homer ay hindi nakalimot sa kanyang mga natutuhan. "Love?" Pagtawag pa ni Aleli kay Homer pero iba na ang timpla ni Homer. Nang matapos ang event, hindi pa rin pinapansin ni Homer si Aleli. Sa halip ay nagmadali siyang tumungo sa kanyang opisina kung saan siya ay nag-isip ng mga hakbang upang magpasya sa kung anong susunod na maaaring gawin. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano niyang mapapabuti ang relasyon ni Kalantha at kung paano niyang mabibigyan ng hustisya ang lahat ng nasaktan. Baka naman out of context lamang ang kanyang mga nakita. Marahil ay wala talaga sa mood si Aleli at bigla na lang naging ganoon. Habang ang mga bituin ay kumikislap sa gabi, nagpasya naman si Homer na kailangan niyang makipag-usap ng masinsinan kay Aleli tungkol sa kanyang pag-uugali at ang epekto nito sa kanilang relasyon. Lalo na sa magiging relasyon nilang dalawa ni Kalantha. "Love, please, I'm really sorry." Paghingi pang muli ng paumanhin ni Aleli habang kumakatok sa pinto ni Homer. "Let's talk tomorrow, Aleli. We need to take some rest." Kinabahan si Aleli at napalunok.
Alam niyang delikado na ang lagay ng relasyon niya kay Homer. Hindi naman kasi talaga niya inaakalang si Calantha pala ay anak nito. Sa tingin ni Aleli, maaayos lamang ang lahat kung makakausap niya mismo si Calantha at makakaharap ito. Kailangan niyang humingi ng tawad mismo sa dalaga upang maging maayos ang lahat. Nagdesisyon naman si Aleli ng mga oras na yon na bukas din ay kakausapin niya si Calantha. Pero lingid sa kaalaman ni Aleli, nagbunga na ang mga investigasyon ni Calantha at hindi hahayaan ni Calantha na magbunga at matuloy pa ang relasyon ng tusong si Aleli at ng kanyang ama. Matapos ang eksena sa mansyon, nagdesisyon si Aleli na baguhin ang kanyang ugali. Sinubukan niya magpakabait at magpakita ng magandang asal sa mga tao sa paligid niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ay hindi maikakaila. Minsan ay tila hindi magtagumpay ang kanyang mga pagtatangka na baguhin ang pananaw ng mga tao sa kanya, lalo ng mga staff sa mansyon na ilap na sa kanya. This charity event better be successful. Bulong ni Aleli sa sarili habang nagsisimula ang programa. Wala namang kaalam-alam ang mga tao roon ukol sa nangyayaring insidente sa mansyon. Kaya sa tingin ni Aleli, magandang pagkakataon iyon upang mapatunayan kay Homer na siya ay mabait at may dakilang puso. Na misunderstanding lamang ang nangyaring insidente noong nakaraang gabi. Ang charity event na ito ay isa rin sa pinakamahalaga sa taon. Isang okasyon na inaasahan ng mga lahat ng taong kabilang sa high society. Ang mga kasuotan ng mga panauhin ay punong-puno ng elegance at graceful din ang lahat. At ang mga cameras ay naglalakbay mula sa bawat sulok upang makuha ang bawat detalye ng marangyang gabi. Ngunit sa malalim ng magarbong kaganapang ito, isang malalim na lihim ang handang ibunyag at isang lihim na magbabago sa lahat. Ngunit sa charity event, nagkaroon siya ng pagkakataong makapagpaliwanag. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Aleli sa kanyang opening speech. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na narito upang suportahan ang ating mga layunin sa charity na ito. Tiwala ako makakamit natin ang ating mga layunin at magkakaroon tayo ng positibong epekto sa lipunan. Hindi ba't iyon naman talaga ang nais nating lahat? A better society and equality for everyone. Sa kabila ng kanyang mga sinasabi, may mga tahimik na pag-uusap sa mga gilid at ang mga tao ay tila mayroong mga naiibang pakiramdam. Ang hindi alam ni Aleli na mga oras na yon ay may malapit ng maibubunyag. What is happening? Bulong ni Aleli sa kanyang sarili habang pinapanood mula sa stage ang mga bisita na nagbubulong-bulungan at misulang nakatingin sa kanya. Habang nagtatanghal si Aleli, biglang nag-ibang palabas sa widescreen na nasa harapan. Ang mga screen sa paligid ay nagbukas ng mga video recordings. Mga eksena ng paminsan-minsan na pamamahiya ni Aleli sa mga tauhan ng mansyon. At pati na rin ang recording na nagpapakita ng kanyang pananamantala sa mga charities. Rinig na rinig din sa mga videos ang mga pagmamaltrato ni Aleli. Ang mga tao naman ay nagulat sa biglaang pangyayari. Ang mga screen ay nagbigay ng malinaw na ebidensya ng mga pag-uugali ni Aleli na hindi naaayon sa kanyang public image na ibinabalandra. Pati na rin ang paminsan-minsan na pag-uusap na nagpapakita ng kanyang pakikipag-ugnayan sa direktor ng mga charity na mga fundraising events. Sa mga recordings na iyon, makikita ang tunay na ugali ni Aleli. Ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa mga charity ay hindi para sa kapakanan ng mga nangangailangan, kundi para sa sariling kapakinabangan. At ang relasyon niya sa direktor ay magpapatunay na siya ay mayroong hindi malinis na layunin. Lalo namang nagulat ang lahat nang makita ang mga video ni na Aleli at Ethan na naghahalikan. At ang palitan ng mga messages ng mga ito na nangyari kahit pa-engage na si Aleli kay Homer. Ang mukha ni Aleli ay nagbago ang kulay. Mabilis na nagalit siya at sinubukan niyang ilihis ang mga kameras. Ano tong mga kalokohan? Mga maling impormasyon to. Sino nagpakalat ng fake news na to? Sigaw ni Aleli na naglalakad papunta sa nagko-control ng screen. Samantala si Homer naman ay nananatili nakaupo sa kanyang upuan. Bakas ang panlalamig sa mukha dahil sa kanyang mga nadiskubre at nalaman. Stop this! Stop this nonsense! Oh my God! Bulalas pa ni Aleli.
Ngunit sa bawat pagsubok niyang iwasan ng atensyon, mas lalo lamang siyang nadadagdagan ng kahihiyan. Ang mga tao sa paligid ay tila nagulat at namumuhay sa mga ebidensya na ibinibigay. Ang mga testimonya ng mga dating tauhan sa mansyon at mga kasamahan sa charity ay nagpatunay sa lahat ng mga pagbubunyag. Nang makita ni Calantha ang pangyayari, hindi na siya nakapagpigil pa. Alam niyang oras na upang ipakita ang lahat ng katotohanan. Lumapit siya sa mikropono na nagdudulot ng pansin mula sa lahat ng mga panauhin. Lahat ng ipinakita sa screen ay totoo. Hindi ito pansamantala lamang. Ito ang realidad ng mga bagay na hindi na maitatago. Sabi ni Calantha. Nais kong ipahayag na hindi ko hinahayaan na masaktan ang aking pamilya dahil sa mga masasamang balak ni Aleli. Ang mga ebidensya na to ay patunay na siya'y nananamantala at ginagamit lang mga tao sa paligid niya, including my dad. Pag-anunsyo ni Calantha na siyang nagpasinghap naman sa lahat. Ang mga panauhin ay tumahimik at tila naiwan sa pagkagulat. Ang pagtanggap ni Homer ng mga pagwawasto mula sa kanyang anak ay nagbigay naman ng malalim na kalinawan sa kanyang isipan. Ang mga tao ay hindi na nag-atubiling magbigay ng kanilang opinyon. Habang ang mga pagbubunyag ay tuloy-tuloy, si Aleli hindi naman nakayanan ng sobrang kahihiyan. Ang kanyang mga pagsisikap na makipagtalo ay wala ng silbi. Ang kanyang pangalan ay tinanggal mula sa spotlight at ang mga panauhin ay unti-unting nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Ang mga cameras ay nagsimulang iwasan ang kanyang presensya at ang publisista ay hindi na interesado sa kanyang kwento. Hindi ka na welcome dito, Aleli. Ang mga aksyon mo hindi matatanggap sa high society. Nakakahiya ka. Dinungisan mo pa ang charity event na to. Sagot ng isa sa mga organizers ng event. Bumalik ka na sa iyong mga gawain at huwag nang muling lumapit sa amin. From now on, ikakat ka na namin. Nakiusap pa nga si Aleli kay Homer pero diretso lamang ang tingin nito. Please, love, you cannot let them do this to me. Huminga naman ng malalim si Homer. Stop it, Aleli. I have seen enough. Wala nang kasalang magaganap. Sumama ka na sa Ethan mo. Malamig na tugon ni Homer. You heard that? Leave. Matapang na wika naman ni Calantha. Hiyang-hiya na si Aleli at halos kalad ka rin ang sarili palabas ng venue dahil wala nang mukhang maihaharap sa lahat. Matapos ang event, nagkaroon ng pagkakataon si Homer na magmuni-muni. Ang mga ebidensya ay nagbigay ng malinaw na larawan ng tunay na pagkatao ni Aleli at ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Ang kanyang anak na si Calantha ay nagbigay sa kanya ng bagong pangunawa sa kung ano ang tunay na halaga ng pamilya at integridad. I'm sorry you had to learn this way, Dad. Bulong ni Calantha sabay hawak sa kamay ng kanyang dad. Tinapik naman ni Homer ang balikat ng anak. Thank you, anak. Tipid na tugon nito. Alam ni Calantha na nasasaktan ng kanyang ama dahil sa nangyari. Sino ba namang hindi, gayong ang buong akala ni Homer ay si Aleli na ang kanyang makakasama at natagpuan niya na rito ang pangalawang pagkakataon para sa pag-ibig. Pero sa kabila noon, napagtanto rin ni Homer na mas mahalaga ang relasyon nilang dalawa ng kanyang anak at mabuti na lamang dahil nagawang makita ni Calantha ang katotohanang nagpapabulag sa kanya. Ang hapon sa mansyon ay tahimik at palibig na tila nagbigay daan sa mga bagong simula. Ang mga butil ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng opisina ni Homer. Naglalaro sa mga mesa at nagbibigay ng malambot na liwanag. Sa mga oras na ito, ang opisina ay nagiging isang lugar ng pagninilay-nilay, malayo sa ingay ng mundo. Nakaupo si Homer sa kanyang desk. May isang malaking tasa ng tsaa sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay tila nakakunot at may malalim na iniisip, na para bang ang lahat ng mga nangyari nitong nakaraang linggo ay nag-iigting sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nasa papel na nasa harapan niya, ngunit ang kanyang isipan ay nasa mga pangyayari sa nakaraan. Sa mga pagbabago sa relasyon nila ng kanyang anak na si Calantha.
Matapos sa mga kaganapan sa charity event, tila nagkaroon naman ng bagong pagkakataon si Homer upang pagtuunan ng pansin ang kanyang relasyon sa kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng alingaw-ngaw at iskandalo, isang mas malalim na pag-unawa ang nagbukas sa kanya. Nais niya makipag-usap kay Calantha, hindi lamang bilang ama kundi bilang isang kaibigan at tagapayo. Nais ni Homer na magkaayos silang dalawa ni Calantha. Sa kabilang bahagi naman ng mansyon, si Calantha ay tahimik namang nag-aayos ng mga libro sa kanyang mini library. Natuwa pa nga si Calantha dahil ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na mabalikan ang mga paboritong lugar sa mansyon. Hindi niya ito nagawa noon dahil nga abala siya sa pagpapanggap bilang isang labandera. Bumukas ang pinto ng kanyang library at si Homer ay pumasok na may malalim na hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamalasakit. Calantha, tawag niya. Pwede ba makipag-usap sa'yo kahit sandali, anak? Napatingin naman si Calantha sa kanyang ama at ngumiti ng kaunti. Syempre dad. What's up? Sa opisina. Sagot ni Homer sabay nagturo sa kanyang likuran. May gusto akong pag-usapan natin, kung okay lang. Pagdating nila sa opisina, naupo naman si Homer sa kanyang upuan at tumingin kay Calantha. Ang mga tingin ni Homer ay puno ng pagkilala sa tunay na kahalagahan ng kanilang relasyon. Nagsimula siya ng dahan-dahan. Alam mo Calantha, maraming nangyari nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko alam kung nasaan tayo ngayon. Pero napagtanto ko na kailangan nating mag-usap tungkol sa lahat. Sabi pa ni Homer. Ang kanyang boses ay puno ng tapat na damdamin. Dad, sagot naman ni Calantha. Alam kong maraming nangyari at hindi natin ito napag-usapan ng maayos. Gusto ko rin na makipag-usap sa'yo. I want to apologize and to say sorry if I ever hurt you. I just didn't know what to do. Hindi lang ikaw, sagot naman ni Homer. Pareho tayo may mga pagkakamali. Pero ang hindi ko matanggap ay kung paano ako naging bulag sa lahat ng nangyari. Alam kong hindi ako naging magulang na nararapat sa'yo. At hindi ako naging maayos at present na ama sa lahat ng oras. You deserve better, anak. Nagmumuni-muni naman si Calantha sa sinabi ng kanyang ama. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay linaw sa lahat ng mga damdaming na tagong matagal ng panahon. Dad, hindi mo naman kailangan sisihin ang sarili mo. Ang pagkakaroon ng isang stepmother na tulad ni Aleli ay hindi madali. Sa katunayan, hindi ko alam kung paano ko matanggap ang lahat ng nangyari. You dodged the bullet, Dad. Sa tingin ko, isa sa mga bagay na kailangan nating pag-usapan ay kung paano mo ako natulungan sa mga panahong yan. Patuloy pa ni Homer. Nakita ko kung paano mo akong pinilit na gumawa ng desisyon na hindi ko alam kung tama. Ngunit sa huli, ikaw ang nagbigay liwanag sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang pamilya natin. Dad, sagot pa ni Calantha. Ang gusto ko lang naman ay maging malapit tayo. I know I haven't been the best daughter, but I'm trying, Dad. I did what I have to do because I don't want you to get hurt. Mom wouldn't want that to happen. Nagpahiwatig naman ng pagsang-ayon si Homer. Ang kanyang boses ay tila naglalaman ng malalim na pagmamalasakit. I agree, anak. Your mom would never. Pero minsan ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano natin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, dapat nating malaman na ang pamilya ay laging magiging pinakamahalaga. Hindi ko na dapat hinahayaan ng iba pang tao na magdulot ng hidwaan sa atin. Hindi ko gustong saktan ka ng iba, anak. Dad, sabi ni Calantha, can we start over again? Ano bang pwedeng gawin para bumalik tayo sa dati? Nag-isip si Homer sandali. Siguro kailangan na natin maglaan ng oras para sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pagkakataon na magsama. Hindi bilang ama't anak lamang, kundi bilang magkaibigan din. Kailangan nating malaman ng tunay na nararamdaman ng bawat isa. I will be a better father. And I will be a better daughter, sagot naman ni Calantha. At sana maging bukas tayo sa mga susunod na hakbang. Minsan kasi mahirap na mag-usap kapag hindi tayo parehong nasa parehong direksyon.
So let's be honest with each other, Dad. Ipinapangako ko sa'yo, Kalantha, sabi ni Homer, na hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na makasama ka pa. Ang mga oras na hindi natin pinahahalagahan noon, babawiin ko sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa'yo ngayon. Ang pag-uusap nila ay tila nagbigay ng bagong simula sa kanilang relasyon. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na maibabalik. Ngunit ang kanilang mga hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap ay nasa kanilang mga kamay. Salamat, Kalantha, sagot ni Homer, sa pagiging tapat mo at sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na ituwid ang lahat. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito, but we will make this work, anak. Mahal kita. I love you too, Dad. Thank you. Bulong naman ni Kalantha. At sa wakas ay ikinulong din ng mag-ama ang isa't isa sa isang mahigpit na yakap. Ang pag-uusap na iyon ay isang mahalagang hakbang para sa kanilang dalawa at sa gitna ng mga pagsubok at pagkakamali, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang lugar na puno ng pag-asa at pag-unawa. Ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng bagong sigla at ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa hinaharap. Ang araw ay tila mas maliwanag kesa sa mga nakaraang linggo. Ang hangin sa paligid ng mansyon ay may bagong sigla. Isang senyales ng bagong simula at bagong pagkakataon. Si Kalantha ay nag-aayos ng kanyang mga gamit, naglagay ng mga bagay sa kanyang bag, at tumitingin sa paligid ng kanyang silid na parang pinipilit niyang magpaalam sa bawat sulok. Pero mukhang hindi niya yata kaya. Nang matapos na ang lahat ng kanyang mga paghahanda, lumabas siya mula sa kanyang silid at naglakad patungo sa hardin. Ang araw ay kumikislap sa mga dahon ng mga puno at ang mga ibon naman ay nagkakantahan sa paligid. Sa gitna ng lahat ng to ay naroon si Marco, abala sa kanyang gawain sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay may halong lupa at paminsan-minsan ay tumitingin kay Kalantha. Ang kanyang pagdating ay tila nagkaroon ng ibang epekto kay Marco. Ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng kakulangan ng kumpiyansa. Si Kalantha sa kabila ng kanyang mga plano na umalis ay para bang may unfinished business pa with Marco. Ang tanging kaibigan na naging espesyal sa kanya sa loob rin ng ilang linggo. Nais niyang magkausap sila bago siya umalis, kaya naman nagpunta siya sa hardin. Marco, tawag ni Kalantha habang naglalakad patungo sa kanya. Pwede bang mag-usap tayo sandali? Napatingin naman si Marco sa kanya. Medyo naguguluhan ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Oo naman, Miss Kalantha, anong kailangan mo? Nanibago si Kalantha nang tawagin siya ng ganoon ni Marco. Gusto ko lang sana makipag-usap sa'yo tungkol sa mga nangyari. Sagot naman ni Kalantha habang umupo sa isang malapit na bench. Sa tingin ko kasi may mga bagay tayong hindi pa natatapos. Nag-alis naman ng glove si Marco at umupo na sa tabi ni Kalantha. Para naman siyang hiyang-hiya at hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman siguro na aalis na ako at hindi ko alam kung kailan pa tayo magkikitang muli. Sabi ni Kalantha. Pero gusto ko sanang malaman mo na maraming nangyari sa atin na hindi ko makakalimutan. Minsan nga iniisip ko kung ano bang nararamdaman mo. Nag-atubili naman si Marco. Kalantha, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Alam mo naman na mahirap lang ako. Hindi ko kayang ibigay ang bagay na marahil ay hinahanap mo. Ngumiti naman si Kalantha ng bahagya at tumingin sa kanya. Bakit mo naman iniisip na kailangan mo pang maging mayaman para sa akin? Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako naging kaibigan mo ah. You're a good man, Marco. Ngumiti naman si Marco ng bahagya. Ngunit tila may pangamba pa rin sa kanyang mga mata. Kalantha, gusto ko sanang malaman mo na gusto kita. Pero sa tingin ko hindi ako nararapat para sa'yo. Ang mga salitang yan ni Marco ay nagbigay daan sa mga damdamin ni Kalantha na matagal nang itinatago sa kanyang puso. Bakit? Hindi mo ba ako pwedeng ligawan? Tanong ni Kalantha. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kung hindi ka pa sigurado, okay lang. Kung gusto mo,
Baka may pagkakataon pa tayo makalalang isa't isa. Pero di ba aalis ka na? Nang biglang dumating si Homer mula sa di kalayuan. Nagulat naman si Marco. Ang kanyang pagdating ay tila nagdulot ng higit pang pagkabahala sa kanya. Ngunit si Homer ay tila hindi naman nagpakita ng pagkabahala. Nakangiti siya ng may pagmamalasakit habang papalapit sa kanila. "Kalantha, Marco," sabi ni Homer. "Narinig kong pag-uusap ninyo at nais kong ipaalam sa iyo, Marco, na alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo dahil naikwento na sa akin ni Kalantha." Nagulat pa nga si Marco at tila naguguluhan. "Sir Homer, hindi ko po alam na..." "Walang problema," sabi ni Homer. "At sa totoo lang ay masaya ako malaman na meron kang magandang intensyon sa aking anak. Meron kong basbas kayo. Kung iyon ang iyong gusto." Muling tiningnan ni Kalantha si Marco. Kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ligaya. "Ano, ba't ka nakatingin sa akin?" wika ni Kalantha habang namumula ang pisngi. Ngumiti naman si Marco ng maluwag at sa wakas nagkaroon siya ng lakas ng loob na tunungin si Kalantha. "Kalantha, pwede ba kitang ligawan? Gusto kong makilala ka pa ng mabuti at sana'y magustuhan mo rin ako." Ngumiti si Kalantha ng buong saya. "Oo, Marco. Gusto ko rin sana makilala ka ng mas mabuti. And yes, pwede mo akong ligawan." Napangiti ng malawak si Marco at gayon din si Kalantha. Ang pagkakaroon ng basbas ni Homer kay Marco ay nagbigay daan sa kanila upang mas mapalapit sa isa't isa. Habang naglalakad sila palayo mula sa hardin, nagkaroon naman ng bagong pangako sa kanilang mga puso. Isang pangakong magsusumikap sa kanilang relasyon at pagbuo ng isang magandang kinabukasan. Hindi na aalis si Kalantha. Ang kanyang puso ay pununan ng pag-asa at saya. Ang pagkakaroon ng bagong pagkakataon sa kanyang buhay kasama si Marco ay tila nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa hinaharap. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay ng linaw at pag-asa sa kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing alaala ng kanilang mga pagsubok at tagumpay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutuhan nilang mahalin ang isa't isa sa tunay na paraan at hindi batay sa material na bagay, kundi sa tunay na pag-ibig at pagmamalasakit. Baliwalang pagkakaiba ng kanilang estado dahil bukod sa nagsimula sila bilang magkaibigan, ay natutuhan din nilang mahalin ang isa't isa, anuman ang mangyari. Ang araw ng kasal ni Marco at Kalantha ay dumating na. Ang seremonya ay ginanap sa isang eleganteng garden sa labas ng mansyon na pinili nila bilang kanilang bagong tahanan. Ang mga bulaklak ay iba't ibang kulay na puti at pastel. Ang mga ilaw ay dahang-dahang kumikislap sa mga puno at ang hangin naman ay may halong amoy na sariwa pa ng mga rosas. Habang naglalakad si Kalantha patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatingin naman kay Marco, na nasa dulo nito, naglalaman ng hindi maipaliwanag na kasiyahan at pagmamalaki. Ang bawat takbang niya ay puno ng pag-asa at ang bawat tawa at ngiti mula sa mga bisita ay tila nag-aambag sa ligaya ng kaganapan. Si Homer na umupo sa front row kasamang ilan sa mga kanyang matalik na kaibigan ay hindi maiwasang maluha ng kaunti. Ang mga taon ng pagsusumikap at mga sakripisyo ay tila nagbunga sa araw na ito. Napagtanto niya na ang kanyang anak ay hindi lamang nakahanap ng tunay na pag-ibig, kundi siya rin ang nagkaroon ng pagkakataon ng magbigay ng bagong simula sa kanyang sarili. Matapos ang seremonya, ang garden ay puno ng kasiyahan at kaligayahan. Ang mga bisita ay masigasig na nagsasaya. Ang pagkain na napakasarap ay binubuo ng iba't ibang klase ng putahing paborito ni Marco at Kalantha. At ang musika ay nagbibigay ng enerhiya sa buong lugar. Si Marco at Kalantha ay abala sa paglalakad sa pagitan ng kanilang mga bisita. Bawat isa ay may kasamang mga ngiti at yakap. Nang dumating ang araw ng pagsasayaw, tinawag ni Marco si Kalantha sa gitna ng dance floor. Ang mga ilaw ay pumalibot sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay lumilipad sa ritmo ng isang romantikong awit. Ang bawat galaw at akbang ay tila isang pahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. "Parang panaginip. Sobrang saya ko, mahal," sabi ni Marco habang sila ay nagsasayaw. Ngumiti naman si Kalantha at tumingin sa kanya ng malalim.
Ako rin, mahal. I am so happy we are married now. Pagkatapos ng kasal, agad na sinimulan ni Kalantha ang kanyang bagong papel bilang CEO ng kumpanya ng kanyang ama. Ang transisyon ay maayos at walang balakid. Salamat na rin sa mahusay na pamamahala ni Homer sa mga taon bago siya magretiro. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay naging inspirasyon sa lahat ng mga empleyado. At ang kumpanya ay patuloy na umuunlad sa ilalim ng bagong pamumuno ni Kalantha. Si Homer sa kabila ng kanyang pagre-retiro ay masaya sa buhay ng kanyang anak. Nakita niyang masaya si Kalantha sa kanyang bagong buhay at bagong simula. Pinagmasdan niya pa si Kalantha sa bago nitong opisina habang inaasikaso ang bagong posisyon na inihabilin sa kanya ni Homer. Hindi na bumalik si Kalantha sa Amerika. Ang kanyang desisyon na manatili sa Pilipinas ay nagbigay daan sa kanya na maging mas malapit sa kanyang ama at sa bagong pamilya na kanyang binuo. Ang kanyang puso ay tila nahanap na ang tunay na tahanan sa lugar na ito, sa tabi ng mga taong mahalaga sa kanya. Isang umaga habang nag-aasmusal sina Kalantha at Marco, napansin ni Kalantha na tila may kakaibang pakiramdam siya. Naramdaman niyang may hindi pangkaraniwang sintomas siyang nararamdaman at kailangan niyang magpatingin sa doktor. Pumunta siya sa kanyang doktor at sumailalim sa ilang pagsusuri. At nang makuha ang resulta, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang balita na naibinigay sa kanya ay magpapasaya sa kanya at sa kanyang asawa. Buntis siya. Pag-uwi niya sa bahay, bakas ang excitement sa kanyang mga mata habang niyayakap ang resulta sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at hindi niya mapigilan ng pagluha ng kaligayahan. Agad niya namang ibinahagi ang balitang iyon kay Marco na ang kanyang reaksyon ay puno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Magiging tatay na ako? Yes, magiging tatay na ako! Hiyaw ni Marco sabay buhat, yakap at halik sa kanyang asawa. Salamat, mahal. Mahal na mahal ko kayo. Bulong pa ni Marco. You are going to be the best dad. Bulong naman ni Kalantha. At ikaw rin ang magiging the best na nanay. Mahal na mahal kita. Nagkaroon ng pagtitipon sa bahay. Ang lahat ng mga mahal sa buhay ay naroroon. Si Homer na sa kabila ng mga taon ng pagsusumikap ay hindi makapaniwala sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng saya at pagmamalaki. Ang balitang magkakaroon siya ng apo ay isang malaking kagalakan para sa kanya. Para bang umulan ng blessing sa kanya. Bagaman malas sa pag-ibig ay nagkaayos naman sila ng kanyang anak at sa wakas ay madadagdagang muli ang kanilang munting pamilya. Kalantha, Marco. Sabi ni Homer, ang kanyang tinig ay may halong emosyon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging lolo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako kasaya sa balitang ito. Niyakap naman ni Kalantha si Homer. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng luha ng kasiyahan. Salamat din, Dad. Alam kong hindi ito magiging posible kung wala ka. Napakasaya ko na ang pamilya natin ay lumalaki at magkakaroon tayo ng bagong miyembro. Sigurado akong nakangiti ngayon si Mom habang nakatingin sa atin. Si Marco ay nasa tabi naman ni Kalantha. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang tinatanggap ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang kanilang kinabukasan ay puno ng mga pangarap at pag-asa at ang kanilang pamilya ay muling nabuo sa bagong simula. Ang kwento ni Kalantha at Homer ay nagtatapos sa isang masayang tala. Ang kanilang buhay ay puno ng pag-ibig, pagsusumikap at bagong simula. Ang bawat takbang na kanilang tinatahak ay nagbigay daan sa isang maganda at matagumpay na kinabukasan. Patunay lamang ang kanilang relasyon na matibay talaga ang pamilya at walang sino man ang maaaring makasira sa kanilang mag-ama. Maganda rin na dumating si Marco sa buhay ni Kalantha. At ang dating madilim na mundo ng dalaga ay napuno ng kasiyahan at pagmamahal. At ang kanilang nabuong pamilya ay patuloy na magiging inspirasyon sa iba. Ang pagkakaroon ng bagong miyembro sa kanilang pamilya ay nagbigay sa kanila ng higit pang kasiyahan at kaligayahan. At ang kanilang kwento ay magsisilbing alaala ng pagmamahal at pagsasakripisyo na kanilang pinagdaraanan. Sa huli, ang pagmamahal at pagkakaisa ay nagtagumpay at ang pamilya nila ay muling nabuo sa isang masaya at makulay na paraan. Pinagbigyan silang lahat ng isang dalisay, tunay
at makulay na pag-ibig na hindi na masisira kailanman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!